sinasabi ko, kahit sinong politiko na pwedeng magbawal sa amin sa pagpapasigpicture campaign, kasi unang-una sa lahat, ito po ay walang sakitan. Nakikita naman nila na kami ay nag-i-stampe lang sa isang lugar sa plato. At lumalapit kung sino ang gustong pumirma. Wala kami sinasabi na, pumirma ka nito kayo, wala. So wala sa akin yung karapatan kahit sino, napigilan kami sa pagpapapirma nito. At ang pinapapirma na lang namin sabi ko, kung sino yung gusto pa ang pumirma at nagmamahal ng Pangulo. So wala sabi ko kahit sino pwede magbawal. And then, pinalagpas namin yon, umalis din kami. And then nung palabas na kami dun sa Maripeles, sinarang pa yun. Anong ano ba yun? Anong date ngayon? December... Basta second week ng December yun. Oo, second. At Alam mo, nag-viral to eh. umabot yata. Umalo yun ng ano, mahigit 1 million yun. Sa... ganun. Pinarang pa kami. Ba't ayaw kami palusod? Hanggang sa nag-live si kababayan at ako nag-live at nakita nilang padaan. Pero sa akin, pinashutdown yun. Oo. Nakiusap siya. Nakiusap lang sila na kasi natakot nila doon eh. Takot yung mga leader na pinabana doon at ibang mga tao. So, ayun, marami kami na-experience. Kahit dito kaya, nagtalo din kami ng pulis para hindi insulto pa kami. Hindi sabi niya makakauwihan si Duterte. So, eto, ginagawa natin to dahil naniniwala tayo na illegal ang pagpapadala kay PRRD doon. Correct. No? Ito ay isang kabastusan sa Supreme Court kung hindi sila gagalaw. Dahil ito, meron naman tayong sariling korte dito sa ating bansa. So bakit kailangan ng isang presidente na nagtrabaho naman ang gusto ng panahon niya, ginawa niya lahat ng makakaya niya at lahat ng maitulong sa Pilipino at ngayon, siya yung dinala sa ibang bansa. Kung meron siyang kaso, pwede namang litis dito sa ating bansa. Hindi natin kailangan nadalhin pa natin sa ibang bansa. No? Kasi kung gano'n dahil lang sa yung tatay ni Marcos, marami rin pinapatay eh. Tama. Noong panahon ng martial law, di ba? Muslim and Christian, pinapatay din noong panahon ng martial law. So bakit hindi rin siya ipinapulong? Ni Cory Aquino, di ba? So si Duterte, bakit ipinadala doon? Dahil sa administrasyon na ito napakak. So ito, ginagawa namin dahil karapatan ng dating Pangulo na dito siya litisin kung meron siyang kaso sa ating bansa. At karapatan niyang makauwi dito. At walang karapatan si Bongbong Marcos na ipakulong si PRRD doon. Dahil kung meron dapat makulong doon, siya at ang nanay ng si Imelda Marcos na magnanakaw. So, magsama-sama sila mga pamilya nila doon. So, etong ginagawa namin mga kababayan ng signature campaign ay walang saglitan dito. Kung sino yung naniniwala sa kay PRRD na dapat siyang bumalik sa ating bansa, dapat pauwi siya dito, pumirma po tayo. Ito po ay walang sapilitan. Kung sino lang po yung gusto pumirma, yun lamang po pinapapirma namin. So minsan ma'am, nasa Pampanga kami, ininsulto rin kami ng mga kamping yata, dilawan. Kakamping yun. Talagang pinagin pa ako. Habang nagpapapirma kami. Akala niya, hindi ko siya susundan, sinundan ko siya. Sabi ko, kayo mga kakamping, sabi ko, dilawan, huwag kayong mangbastos. Oo. Anong gusto niyo sabi ko, na Hindi maupo? naman kayo kasama dito sa signature campaign. Oo, tama. Signature campaign, so sinabihan ko siya. Kayo sabi ko ng mga kakamping, anong gusto niyo maupo si Leni Robredo? Eh yung lugar nga niya sa Bicol, hindi niya makontrol yung mga tao doon, nagsasaksakan eh. Di ba? Tapos anong gagawin natin pag si Leni maupo? Mamigay siya ng lugaw na lang. Tapos pag dilawan yung maupo, ano naman ang gagawin natin? Dahil nung nagagawa nilang Ano sabi sa'yo? ginanito ba naman ako? Sabi niya, kuya, para saan yan? Sabi ko, signature campaign po ito para isusubmiti po natin sa Supreme Court para ma-count nila kung ilang Pilipino ang papabor na makabalik ang dating Pangulo dito. Ginanito ba naman ako? Sinundan ko. Anong gusto mo? Sabi ko na maupo. Si Leni Robredo, gusto mo maglugo-lugo na lang tayo? Lugar nga niya sa Bicol, hindi niya makontrol. Di ba? Siya mismo nagsabi, may droga doon, hindi niya kaya. Hindi lumingon, Yung mga dilawan naman, anong gusto nila? Dilawan ng maupo? Nakita ba nila yung ginawa ng dilawan ng Ilog Pasig, yung river dati sa Ilog Pasig? Sila mismo bumagsak. Oo. Di ba? Nakabot sila ng basura, lumubog yung bangka siya sa nila. Ganon kapalpak ang dilawan, pati kakampuin. Oo. Nung naupang Duterte administration, anong nangyari? Gumanda ang ating bansa, pinalinis ang video, lahat ng buong Metro Manila, lahat. At tatahimik tayo yung mga estudyante, nakakapaglakad sila ng gabi. Di ba? Yung mga snatcher nagtago. Noong panahon ng mga dilawan, hindi ka makasakay ng jeep nang meron kang suot na kwitas dito. Ay, wala Hindi ng mga snatcher. Yung mga estudyante, hindi sila makauwi ng bahay nila nang ginagabi sila. Sinasaktak sa mga adik. Tama. Nung po si PRRD, gumanda ang ating bansa, natahimik tayo. Yung mga rapist natakot, yung mga magnanakaw natakot. At ngayon bumalik ang bangag, anong nangyayari ngayon? Andyan na naman yung mga bangag at mga magnanakaw at turubista. Di ba? Suportado ng presidente natin eh. So eto mga kababayan, kahit anong pananakot ang gawin nila sa amin,
ipagpapatuloy namin ang signature campaign hanggang sa makuha namin ang tamang bilang na dapat na makuha namin. Kahit sinong politiko po ang tatakot sa amin o kahit sino, wala. Hindi nyo kami kayang paimpuin dahil meron kaming prinsipyo at paninindigan. At yung mga nagsasabi naman na kami daw ay bayaran, kaya sinasabi namin dito na kami ay lumilimot at nagpapasignature campaign dahil kami daw ay bayaran, para sa inyong kalaman, kami po ang nagbabayad sa inyo. Kami po ang nagpapasahod sa mga politiko na mga magnanakaw. So hindi kami mga bayaran, kami ang nagbabayad diyan sa mga amo ninyong bangag. Yan po ang katotohanan. So ang dami nagpi-message, kaya nung taga-Olongga po, ang sabi niya, pag pumunta ka Kuya Park sa Olongga po, paduduguin mo ang bunganga mo, kinabukasan pumunta ko na, hindi ka naman sumupot. So, ang gawin nyo, yung mga nagbabanta ko sa akin, huwag po kayo mag-comment o mag-chat. No? Biglain mo ako, baka sakaling magulat ako. Oo, yun na lamang po. Maraming salamat at mabuhay tayo mga Pilipino. Thank you very much, mama.